O, handa ka na bang himayin isa na namang paksa? Nandito na kami para tulungan kang unawain ang mga materyales na ipinadala mo. Oo. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay galing sa isang Korean language textbook, chapter 5 ito, Nalcha wa Yoyil. O mga petsa at araw ng linggo. Tama. At ang mission natin dito, hindi lang basta mag-memorize, di ba? Ang goal natin, bigyan ka ng mga tool Eksakto. para masagot mo yung simpleng tanong na anong ginawa mo nung weekend o anong plano mo sa Biyernes. At para magawa mo yan, kailangan mo ng mga piyesa. Parang Lego set lang. Ah, gusto ko yan. Aalamin natin ang bawat piyesa araw, buwan, tapos kung paano sila pagdugtungin gamit ang tamang grammar para makabuo ka ng isang buong kwento. Sige, let's build that story. Unang piyesa, ang mga araw o yoil. Yoil, Isa-isahin natin. Wolyoil, Lunes. Huayoil, Martes, Sueyol, Miyerkules. Mokyol, Huwebes. Gumyoil, Biyernes. tapos yung weekend. Toyoil, Sabado. At Ilyoil, Linggo. Ayan! At mapapansin mo agad, lahat sila nagtatapos sa yuyil, di ba? O nga no? Kaya ang kailangan mo lang talagang tandaan ay yung unang silabol. Wol, hwa, su, mok, gum, to, il. Ah, mas madali nga. Pag narinig mo yung yoil sa dulo, alam mo ng araw ang pinag-uusapan. At mula dyan, may dalawa silang konsepto na gamit. Ano yun? Yung pyongyil o weekdays at ang paborito ng lahat, chumal. Ah, Chumal. Weekend. Okay, may mga salita na tayo. Meron din sa source na mga time words. Oo. Oje, para sa kahapon. Onol, para sa ngayon. At neil, para sa bukas. Mga basic yan. Pero paano ko sila pagsasama-samahin? Halimbawa, gusto kong sabihing, I work on Monday. Sasabihin ko bang, Wolyoil, Ileo? Ayan. Magandang tanong yan. Kasi dyan na pumapasok yung unang grammar point natin. Yung kulang na nararamdaman mo, isang particle yan. Particle. Isang maliit na salita na pandikit. At ang kailangan mo dyan ay ang particle na e. Ah, Kaya yung I work on Monday, magiging wolyorire ilheyo. Yung e ang katumbas ng sa o on natin kapag oras o araw. Okay. Wolyorire. Gets? Pero teka. Oh, Sa source may isa pang example. Tarashinan huisae isoyo. Ang meaning daw, nasa kumpanya si Dara. So, ginagamit din ng para sa lugar. tama. Paano yun? Paano mo malalaman kung on this day or at this place? Parang nakakalito. Ito yung isa sa mga unang challenge sa Korean. Oo. At iisang particle lang talaga yan para sa oras at lugar. Talaga. Ang sagot, nasa context. Sa context ng pangungusap. Kung ang kasama ng ay isang araw, tulad ng wolyoril, alam mo, panahon yon. Magandang tanong yan. Kasi dyan na pumapasok yung unang grammar point natin. Yung kulang na nararamdaman mo, isang particle yan. Particle. Isang maliit na salita na pandikit.
At ang kailangan mo dyan ay ang particle na e. Eh. Kaya yung I work on Monday, magiging voglio il Yung e ang katumbas ng sa o on natin kapag oras o araw. Okay, voglio. Gets? Pero teka. Oh, Sa source, may isa pang example. Tara shinon huisaye isoyo. Ang meaning daw, nasa kumpanya si Dara. So, ginagamit din ang e para sa lugar. tama. Paano yon? Paano mo malalaman kung on this day or at this place? Parang nakakalito. Ito yung isa sa mga unang challenge sa Korean, oo. At iisang particle lang talaga yan para sa oras at lugar. Talaga? Ang sagot, nasa context. Sa context ng pangungusap, kung ang kasama ng e ay isang araw, tulad ng walyoril, alam mo, panahon yun. Pero kung ang kasama naman niya ay isang lugar, tulad ng pwesa, kumpanya, o chip, bahay, alam mong lokasyon ang tinutukoy. So kailangan mo lang tingnan yung salitang kasama niya. Sa simula, iisipin mo pa yan, pero promise, kalaunan magiging automatic na. Ang galing. Parang Swiss Army knife na particle. Pero ito yung nahuli ko sa source. At parang classic trap ito para sa mga baguhan, no? Alin dyan? Hindi raw ginagamitan ng e ang oje, onel at nail. Bakit? Anong pinagkaiba nila sa Monday? That's a crucial point. Importante yan. Ang dailan, medyo technical, pero simple lang ang idea. Sige. Ang mga salitang tulad ng walyoyol o lunes ay mga noun. Kailangan nila ng marker na e para maging parang adverb at masabi mong on Monday. Okay, so kailangan nila ng tulong. Oo. Pero ang mga salitang oje, onel at nail, sa sarili nila considered na silang adverbs of time. Kaya na nilang tumayo mag-isa. Eksakto, sapat na sila, hindi na nila kailangan ng katulong. Kaya mali ang sabihing, owner yung harel bayo. So dapat, owner yung huarel payo. Yan ang tama at natural. Okay. Malinaw na. So kaya na nating pag-usapan ng isang buong linggo. Paano kung palawakin natin? Mga buwan naman. Sige. Base sa source, parang simple lang din ang sistema. Numero plus yung salitang wall. So, January, first month, ay earwall. Earwall. Tama ba? Tama ka dyan. Mula earwall hanggang CB-wall. Pero dito may isang interesting na detail. Oh, May 2 buwan na hindi eksaktong sumusunod sa rule. Tingnan mo ang June, ika-6 na buwan. Ang numero para sa 6 ay yuk, di ba? oo, yuk. Pero hindi nila sinasabing yukwol o yukwol. Ang sabi sa source, yuwol. Yuwol. Oh, bakit nila tinatanggal yung k sound? Para mas madulas lang pakinggan. Subukan mo, yukwol. Medyo napuputol. Ngayon, yuwol. Oo nga, mas tuloy-tuloy. Ganyan din sa October, ika-10 buwan. Ang numero ay ship, sip, pero hindi shipwall, kundi shiwol. Shiwol. Tinanggal naman yung p sound. Oo, para sa mas magandang daloy ng salita. Ito yung mga maliliit na detalye na nagpapakita kung gaano kahalaga sa kanila yung feel ng tunog. Wow. Okay. Yan yung tipo ng bagay na di mo mahuhui kung memorize ka lang ng memorize. Tama. At tulad sa mga araw, may mga salita din para sa last, this, at next. Para sa linggo, chinanju, ibonju, at daumju. Ang ganda ng pattern. Umuulit yan. Para sa buwan, halos pareho. Chinandal, last month, ibontal, this month, at dauntal, next month. Okay. Pero para sa taon, medyo iba sila. Jangnon para sa last year, ore para sa this year, at ninyon para sa next year. So iba yung mga salita pero pareho pa rin yung concept ng past, present, future. Yun mismo. Okay, so pwede ko nang sabihin, Chinanju kumyo ilre, which means last Friday. Ayan na. Nabubuo na natin ang timeline. Pero lahat ng pinag-uusapan natin parang present tense o future. Paano kung ba kukwento yung nangyari na? Dito na siguro papasok yung pangalawang grammar. Eksakto. Dito na natin kailangan ang past tense marker. At o sot. Mukhang nakakatakot. Sa una lang, isipin mo siyang parang chameleon. Ang ginagawa niya lang, tinitingnan niya yung kulay ng huling vowel sa verb stem. Okay, ano yung kulay ng vowel? Paano yon? Sa Korean phonology kasi, may tinatawag na bright at dark vowels.
Yung bright vowels, dalawa lang yan. A at O. Ah, A at O. Kapag yan ang nakita ng chameleon natin, nagiging at siya. Halimbawa, yung verb na boda, to see, na ang stem ay bo, nagiging basoyo, pinagsama yung bo at at. Okay, so bright vowels at osot. Paano yung iba? Lahat ng iba pa, tulad ng O, U, I, dito considered dark vowels. Pag yan ang nakita niya, nagiging otsot naman siya. Ah, okay. Halimbawa, mokta to eat, ang stem ay mok, nagiging mogosoyo. Kinabit mo lang. Ah, parang mas simple. At may special rule para sa pinakabadali, yung mga hada verbs, tulad ng irahada, to work. Palagi silang nagiging isoyo. Ah, automatic na. Automatic, walang isip-isip. Irhesoyo, worked. Okay, I think I get it. Nakatulong yung chameleon analogy. Sige, subukan nating buuin yung kwento. Game. Balik tayo sa mission. Anong ginawa mo nung weekend? Pwede ko nang sabihin ngayon na Chinan jumale Last weekend, Yongharil Bassoyo. I watched the movie. Wow! Chinan jumale Yongharil Bassoyo. ayan na. Lahat ng pyesa mula sa time words, sa particle e, hanggang sa past tense na gamit natin. Nakabuo ka na ng isang kumpletong ideya. Ganyan ang ganda kapag naiintindihan mo yung sistema sa likod ng wika. Hindi mo kailangang i-memorize lahat. Tama. At ngayon, may isa pang bahagi sa source na nung una ko nakita, akala ko typo lang sa kalendaryo. Ah, eto na. Pero habang binabasa ko, dito na talaga ako wow! Kung titingnan mo ang isang Korean calendar, kahit sa phone mo, may malalaking numero at may maliliit na numero sa ilalim. Oo. Akala ko dati design lang yun. At dito na tayo papasok sa isang cultural deep dive. Hindi yan design. Aktibo nilang ginagamit ang dalawang kalendaryo ng sabay. Dalawa? Yung solar calendar o Yangnyeok na pamilyar sa atin. At yung lunar calendar o Umnyok. Teka, paano yan sa practical na buhay? Hindi ba magulo yun? Alin ang susundin mo? Diyan nagiging interesante. Yung solar calendar, yung malalaking numero, para yan sa lahat ng bagay na modern at global. Tulad ng? Pasok sa opisina, sa eskwela, mga national holidays tulad ng Pasko o Hangul Day, lahat yan solar. Okay, so yun ang kalendaryo ng modernong Korea. Para saan yung maliliit na numero? Yung lunar? Yung lunar calendar naman ang kalendaryo ng tradisyon. Ito ang sinusunod para sa mga pinakamalalaking family holidays. Ah, Ang Seolal o Lunar New Year at Chuseok, Korean Thanksgiving, parehong nakabase dyan. Kaya bawat taon gumagalaw yung petsa nila sa solar calendar natin. grabe. So posibleng magkaibang petsa ng birthday mo sa official records at sa araw na sineselebrate talaga ng pamilya mo. Eksakto. At ito, nakakagawa ng mga nakakatuwang sitwasyon. May kaibigan ako, ang official birthday niya sa gobyerno, October. Solar calendar. Okay. Pero ang pamilya niya, lunar calendar ang sinusunod. Kaya ang totoong selebrasyon nila, huling linggo ng November pa. So anong nangyayari? Ang resulta, bawat taon sa buong buwan ng October, sandamakmak na automated happy birthday text and email coupons ang natatanggap niya. Weh, grabe. Mula sa bangko, sa mall, sa coffee shops, isang buwan bago yung totoong party niya. Naging running joke na sa kanya. That's hilarious and fascinating. So, hindi lang ito isang lumang sistema. Nabubuhay talaga siya kasabay ng modernong mundo. Precisely. It's a daily negotiation. Kung may business ka, aling birthday ang gagamitin mo sa marketing, di ba? Oo nga, no? Pinapakita nito na ang kultura ay hindi lang nasa museum. Buhay na buhay ito at makikita mo sa simpleng bagay tulad ng kalendaryo sa kusina mo. So, what does this all mean? Mula sa paghimay natin sa Chapter 5, hindi ka lang natuto ng mga salita. Higit pa dyan. Meron ka ng kakayahang buuin ang kwento ng iyong linggo. Alam mo na paano idikit ang mga ideya gamit ang e, paano mag-travel sa nakaraan gamit ang atsot. At higit sa lahat, Naintindihan mo na ang isang cultural phenomenon na nagpapaliwanag ng malaking bahagi ng Koreanong identity. bilang pangwakas na kaisipan na iwan namin sa'yo, nabanggit sa dulo ng source ang Myeokguk.
seaweed soup, kinakain daw tuwing birthday. Oo. At ang tanong na iiwan namin sa'yo ay ito. Sa mundong puno ng birthday cake, bakit sabaw ng damong dagat ang tradisyonal na pagkain sa kaarawan sa Korea? Bakit nga ba? Ang sagot, hindi lang simpleng tradisyon, may malalim itong koneksyon sa kultura ng panganganak at pasasalamat sa mga ina. Isang bagay na maaari mo pang tuklasin. Dami to, Manayo.